mga sis! Kumusta kayong lahat? Ito na pala yung huling araw namin dito sa Pilipinas. Dahil ngayong araw, babalik na kami ng Spain. Ito nga't maaga kaming gumayak. At sa mga oras na yan, sa nakikita nyo naman, inaayos na nila yung maleta namin. Nilalagay na nila sa sasakyan. Bali, 6 pala yung maleta namin. Tig-3 kami ni Sa. Buti na lang hinatid ako ni tatay dito sa Olongapo. May naging tagabuhat at tagaayos kami ng mga maleta namin. Kabibigat ba naman ng mga yan, lalo na yung malaki? Hindi pala makakasama sa paghatid sa amin ng kuya ni Sa. Nalaglag kasi siya kahapon sa puno ng durian tapos nasugatan yung paa. Kaya ang sasama na lang sa amin ay yung asawa niya tsaka yung 2 pamangkin ni Sa. And syempre, kasama din namin ang mama ni Sa. Ayan pala yung kuya ni Sa. Tignan nyo naman, nakatungkod pa. Bago lang kasi yung sugat niya. Ngingiti-ngiti pa yarn kahit masakit yung paa niya. Hinatid pa rin talaga kami sa labas kahit na may sugat siya. Bago pala kami pumunta sa airport, dumaan muna pala kami dito sa mall. Mag-iikot-ikot lang muna kami dito, tsaka magsi-CR, and then dito na rin kami kakain ng lunch. Alam nyo ba mga sis, kanina ko pa talaga iniisip kung saang mall to. Nakalimutan ko na talaga. Wari ko sa SM Pampanga to kasi mas malapit to sa airport. Hindi lang ako sure, nakalimutan ko. Ano ba yan? Nung mga oras pala na yan, tapos na pala kaming mag-lunch. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi nasobrahan ako sa kakakwento. Andito na kami sa labas kasi hinihintay na namin yung sasakyan. Kasi nga, ihahatid na nila kami sa airport. Grabe ang tinaba ko dito sa Pilipinas. Naging times 2 yung katawan ko. Pagdating ko sa Spain, sure ako magugulat yung mga kaibigan ko kasi ang taba ko talaga. Ang sarap kasing kumain dito sa Pilipinas eh. 45 days lang kami dito sa Pilipinas. Naging times 2 na yung katawan namin ni Sak. Nakakaloka. Yung mga dala kong pantalon talaga hindi na magkasya sa akin kaya bumili ako ng bago para lang may maisuot ako. Andito na pala kami sa airport, umuwi na din kaagad sila kasi malayo pa yung uuwian nila. Bago pala sila umuwi ng Olongapo, idadaan pala muna nila sa Dao si tatay at saka si Mark. Uuwi na din sila ng Pangasinan. Paano ba yan mga sis ko dito sa Pilipinas? Babay na muna. Ito na pala yung mga oras na sasakay na kami sa eroplano. Nakalimutan ko na din mga sis kung anong oras yan. August 22 pa kasi itong video na to. Kaya ayan, nakalimutan ko na. Sorry na agad mga sis. Don't worry mga sis. Malapit na talaga akong mag-upload ng vlog ko dito sa Spain. Dinner time na pala dito sa eroplano mga sis. Ito talaga ang pinaka-favorite ni Sak pag sumasakay kami ng eroplano. Happy siya pag nagdi-deliver na ng mga pagkain ng mga flight attendant. Syempre, wala namang ibang gagawin dito sa eroplano kundi manood at kumain. Mahaba-habang biyahe to mga sis. Nasabi ko na to dati nung pauwi kami ng Pilipinas. 9 hours pa lang biyahe namin from Philippines to Qatar. Isipin nyo yun, 9 hours kaming nasa itaas. Masakit talaga sa likod yan at saka puwet. Fast forward tayo mga sis. Andito na pala kami sa Doha, Qatar after 9 hours. 8 hours pa lang stopover namin dito sa Doha, Qatar. Kaya siguro 8 hours kami maglilibot dito sa Doha, Qatar. Buti na lang malaki ang airport nila. Sa bagay, okay na rin kasi yung mga last flights ko dito, mabilisan lang talaga. Kahit ilang beses na akong nag-connecting dito, hindi ko pa talaga nalilibot tong airport nila. Kaya ito na talaga yung pagkakataon namin para malibot ito. Isa to sa pinakamagandang airport na napuntahan ko. Nasa pinakadulo pala yung eroplano namin, kaya kailangan namin sumakay dito sa tren. Parang ganito din ang airport sa Madrid. Kailangan mo pang sumakay ng tren para lang marating yung Qatar Airways. Pero syempre, mas maganda ang airport nila dito compare sa Madrid. Tignan nyo naman mga sis, kayo na humusga. Ang layo na nang narating namin. Pero tignan nyo naman, umaandar pa rin kami pero airport pa rin yan. Siguro nakailang minuto na kami. And then, charan! Ito na nga ang sinasabi ko. Talaga, napakaganda talaga ng airport nila. O, tignan nyo naman yan. Para siyang mall. Feeling ko lang pag andi dito ka sa loob, hindi mo aakalaing airport to. Aakalain mo mall talaga siya. Kasi sobrang lawak niya talaga. And then, sa loob, ang daming mga bilihan ng mga branded at saka mga original. Sobrang na-amaze talaga ako sa airport na to. Sa dami ko nang napuntahan ng mga airports. Diba, sa mga airport, normal lang talaga na may mga bilihan ng pasalubong. Mga chocolates, mga wine, mga original at saka mga branded na gamit. Diba, may mga bilihan ng ganun. Pero, mangilan-ngilan lang. Hindi ganun karami. Dito sa Qatar Airport, tignan nyo naman. Ang ganda, diba? Ang daming mga shops na mga bilihan. Sa haba na ng nilakad namin, ang dami naming nadaan ng mga shops. Nabusog muna yung mga mata namin sa kaka-window shopping bago namin marating tong gate ng eroplano na sasakyan namin. At sa wakas, nakarating na din kami dito sa C25. Dito talaga yung pinakadulo. Asahan nyo talaga pag Qatar Airways ang sasakyan nyo, nasa dulo talaga palagi sila ng mga airport. This is it, pansit. Nakasakay na kami ng eroplano.
eroplano. See you soon, Madrid! From dito sa Doha, Qatar to Madrid, 7 hours pala ang biyahe namin. Ito na, lilipad na ang aming eroplano. Tara, lipad tayo. Ipaparinig ko sa inyo yung ingay ng eroplano ha. Wait. Fast forward tayo mga sis. Nandito na pala kami sa Spain after 7 hours. Welcome to Madrid mga amigas! Ito na yung mga oras na kinukuha na namin yung mga bagahe namin. At sobrang nagpapasalamat talaga kami kasi kumpleto talaga yung mga maleta namin. At saka hindi kami nagka-problema. Yung iba kasi nakukuha yung mga dala nila, lalo na yung mga tuyo. Sinundo pala kami ni Jennifer at ayan may pa-banner pa siya sa amin. Tuwang-tuwa talaga kami sa kanya ng mga oras na yan. Akala niya mga artista yung mga sinundo niya. Salamat sa pagsundo at saka sa pa-banner sa amin, Jennifer. Salamat sa effort. Hanggang dito na lang muna ulit. Thank you for watching. See you sa next vlog. Mwah!